Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi ko na malas ang kapatid mo, ha? Narito na ang ating pakatutukan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Dito nga na napilitang huminto itong si RJ dahil naubusan nga ng gas itong kanyang kotse. At dito rin na nahabol sila dito ni Carlos. At nang pagkababa nga dito ni RJ ay agad itong sinalubong ni Carlos at agad na tinutukan ng baril. At dito rin napilitang ng laban itong si RJ. Dahil hindi nga daw siya makakapayag na makuha ni Carlos itong si Lynette. Hanggang sa tumindi ang kanilang salpukan. At hanggang sa naitulak nga ni Carlos itong si Lynette pababa ng bangin. Subalit ay buti na lamang nakahawak pa itong si Lynette. At dito naman na bumuelo itong si RJ at napatumba niya dito si Carlos. Kaya agad naman natulungan ni RJ itong si Lynette. At dito naman nabaliktad ang sitwasyon. At dahil ng laban nga itong si Carlos ay dito naman na si RJ ang muntik-muntikan ng mahulog dito sa bangin at nakahawak naman siya dito sa kahoy na nahawakan nga dito ni Lynette. At pilit pa rin na sinasagip ni Lynette itong si RJ at kumapit nga raw ito. Subalit pilit naman na hinahawakan ni Carlos itong si Lynette. At dito na sinasabi ni Lynette kay Carlos na siya muna ang tapusin at huwag daw itong si RJ. At maya-maya din ay nasundan nga dito ni Annalyn dahil sa kanyang narinig na chismis na may dalawang sasakyan daw na naghahabulan kaya agad na pinuntahan ni Annalyn at sumakay siya ng kotse. At alam din naman ng taxi driver kung saan ito naroon kaya agad na nagmamadali itong si Annalyn na puntahan agad. At nang makarating nga itong si Annalyn ay pati siya ay talagang dinamay dito ni Carlos dahil wala daw utang na loob itong si Annalyn pagkatapos ng lumipat sa Apex at sa Eastridge ito. At dito naman sumagot si Annalyn kung alam lang daw niyan at nalaman anong tunay na ugali ni Carlos at siya na daw ang kauna-unahang tututol sa kasal nila dito ni Lynette. At nakatikim nga ng sampal itong si Annalyn dito kay Carlos. At dito naman na inawat ni Lynette na wag daw saktan ng kanyang anak hanggang sa natabig nga ni Carlos itong si Lynette at tumama sa bato. At pinilit naman ni RJ na makaakyat doon upang sagipin nga rin itong kanyang anak na si Annalyn. At dito nakahanap ng tiyempo itong si RJ at nasuntok naman niya itong si Carlos. At dito na pinapabangon ni RJ itong si Lynette at lumapit na rin dito itong si Annalyn. At dito nga na sinasabi ni Carlos na dapat ay unahin niya itong si Annalyn dahil pareho silang masasaktan kapag nawala itong si Annalyn. At nakarinig nga ng busina ng pulis itong si Carlos. Kaya agad nagbanta ito bago umalis na hindi pa daw sila tapos at kukunin daw ni Carlos ang mahalaga sa kanila. At ang tinutukoy ito nga si Annalyn. Kaya agad na tumakas itong si Carlos. Subalit sinabi ni Lynette sa mga pulis na kinakailangan daw nilang habulin itong si Carlos. Kaya naghahabulan na naman ito hanggang sa tumigil itong si Carlos sa pagmamaniho at dito niya na-realize na pinahamak niya ang kanyang mga anak at talagang humingi siya ng tawad dito sa kanyang sarili na dapat hindi niya iyon ginawa. Subalit huli na nga ang lahat. Bago nga dumating ang pulis ay talagang nakatawag pa itong si Carlos kay Zoe at ibinilin na siya na daw ang bahala dito kay Harry. At dito nakarinig ng isang putok ng baril itong si Zoe at makaawa nga ito na sumuko na itong si Carlos at hanggang umiyak itong si Zoe. At dito naman na sinabi ni Harry dito kay Annalyn at kay Giselle na sana raw ay hindi nila iniwan itong si Carlos baka mapahamak daw ito. Kaya naman napilitan ding masampal ni Giselle itong si Harry dahil kriminal nga itong kanyang ama, nararapat lamang na makulong ito. Subalit nang maputukan nga ng baril itong si Carlos ay sa balikat naman tumama kaya hindi siya napuruhan kaya agad din na naisugod sa ospital ng Eastridge at agad na pumunta roon itong si Zoe at ganoon din itong si Harry. At dito nga na sinasabi ni Carlos na makukulong na nga siya pagkalabas ng ospital at dapat malaman na ni Harry
na may kapatid pa siyang masasandalan at ito na nga si Zoe at nagulat si Harry sa sinabi ni Zoe na magkapatid nga sila at may ate pa itong si Zoe na handang tulungan ito. Kaya nagulat nga itong si Harry. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan at abangan ngayong Lunes. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat sa inyong panonood.